Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Lives of the Saints. Ang featured saint natin ngayong gabi ay ang buhay ni Saint Divna. No? Before that, let us have a short prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Okay, so ang ating tatalakayin ngayong gabi ay si Saint Divna. Siya ang patron na santo ng mga may kapansanan sa pag-iisip, mentally ill, at included na rin yung victim ng mga abuse, incest, domestic abuse, rape, sexual abuse, yung mga naglayas. Siya rin ang patron saint. At kahit na na may kaugnayan sa pag-iisip like depression, anxiety, autism, mga basta about sa pag-iisip. Siya yung lalapitan natin for intercession. Pinanganak siya 635 AD, more or less, hindi masyado accurate, sa Ireland. Siya ay Irish. At ang tatay niya ay isang hari na namumuno sa isang portion ng Ireland, pagano. Ang pangalan ng kanyang tatay ay si Damon. Parang nababagay din sa kanyang pangalan. Malapit na sa demon. Damon or Damon. Ang nanay niya ay devout Christian. Ito yung kapanahonan na na-convert na ni St. Patrick ang Ireland. Marami ng Kristiyano. Pero yung tatay niya nananatili pa rin pagano. 14 years old siya nung binigay niya ang buong sarili sa Panginoon. Dali lang ha. Yan. Consecrated virgin. So, nag-vow of chastity siya. At ang witness nito ay ang kanyang confessor. So, she promised her virginity to the Lord. Hindi siya mag-aasawa. Sa mga kapanahunan na ito, mga 14 or 15, namatay ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay ay napakaganda at magkamukha sila. Dito, na-depress ang kanyang tatay. Hindi niya matanggap-tanggap. Nag-rapid ang deterioration ng kanyang mental stability kasi sobrang mahal niya ang kanyang asawa. Tapos, pa siya, ang mood niya ay napakatahimik. So, nasa bingit na ng sira ang kanyang isipan. So, in-advisean niya siya ng kanyang mga courtiers, sa kanyang mga advisors, na bakit hindi ka mag-asawa ulit. Pumayag siya na mag-asawa ulit, basta kamukha ng asawa niya talaga ang maaasawa niya. Kung makakita sila ng kamukha ng asawa niya, mag-aasawa siya. So, hanap sila ng hanap, buong kaharian, ang layo-layo na naabot nila, wala sila talaga mahanap na ganun kaganda sa kanyang asawa at nakapasa sa kanyang taste, nakapasa sa kanyang gustuhan. Habang tumatagal, sa kada hanap nila at wala sila nakikita, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon sa pag-iisip. At may isa sa mga advisor na nakaisip ng ideya nag-suggest sila, bakit hindi na lang yung anak mo
ang iyong pakasalan. No? Lokong advisory yan. Dahil wala nang ibang kamukha kundi ang anak mo lang ang tugmang-tugma sa mukha ng asawa mo. Una, nagimbal siya at hindi niya matanggap. Pero dahil sa kahinaan ng kanyang isip, dahil sa depresyon, dahan-dahan niyang in-entertain, no? Ang itong suggestion na ito at katagalan pumayag siya. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kanyang anak at nag-propose na gawin niyang asawa. Pakasalan niya ang kanyang anak. Nagimbal si Saint Dipna at firm ang kanyang sagot, no? Matatag ang kanyang sagot na sinabi, hindi ako pwede, no? Hindi ako papayag. Dahil sa sagot niya, no? Galit na galit ang kanyang amang hari, no? Nabalot ng puot ang kanyang amang hari. Dahil natakot sila sa kanyang safety, no? Kasi alam nila na ang kanyang ama ay unstable na mentally, no? Advice ng kanyang confessor or spiritual director, si Saint Jerry Byrne, yung pare, no? Na sila ay maglayas. Pupunta sila ng ibang bansa para iskapo, no? Para makatakas sa puot ng kanyang ama. So kasama ang dalawa pang katiwala sa palasyo, umalis sila. At doon sila napunta sa Belgium, no? Sa Antwerp, sa village ng Geel. At according to tradition, nagpagawa sila doon ng parang hospital gamit ang kanyang kayamanan, dinala niya, para alagaan ang mga may sakit doon at sa mga mahihirap. No? At doon siya namalagi. Hindi sila nagpaalam kung saan sila pumunta. Kaya lalong nagalit ang kanyang amang hari nung nalaman niyang naglayas ang kanyang anak. At inutusan ang kanyang mga kawal na hanapin siya. Nagpadala ng mga espiya sa mga lugar-lugar. Isa sa mga espiya nakapunta ng Geel kung saan sila nakatira. At nung siya ay nagbayad na sa hotel na kanyang pupuntahan, na kanyang tinuluyan, parehong coins ang binayad niya sa binabayad din ni Saint Dipna sa kanyang tinutuluyan dati. At naalala niya na magkapareho ang pera. So, inosente itong taong ito, itong tinutuluyan, parehos kayo ng coins na pinangbabayad, meron din akong customer dati na babae na ganun din. Siguro magkapareho kayo ng lugar. Inosente siya, hindi niya alam na espiya pala ito. No? Kaya nalaman na andito pala si Dipna sa lugar na ito. So nung nalaman niya kung saan na matutukoy ang kanyang anak, sumama talaga si King Daemon. Sumama siya sa kanyang mga kawal para tugisin ang kanyang anak. So nung nahanap na nila ang grupo ni Saint Dipna kasama ang kanyang confessor na si Saint nakalimutan ko pangalan ni Saint Jerry Byrne, no? Si Saint Jerry Byrne pinilit niyang si King Daemon, pinilit niyang maging mabait, mahinahon, at sinubukan niya kumbinsihin ang kanyang anak na siya ay pakasalan. Siya ay nangako ng mga kayamanan, dangal, kasikatan, yun mga pinako niya, no? Pero ayaw talaga ng kanyang anak.
Ayaw talagang pumayag. Nung ayaw yung pumayag sa mahinahon, dinala niya sa pananakot, insulto. Pero ayaw pa rin ni Saint Dipna. Sabi niya, mas pipiliin niya pang mamatay kumpara sa babaliin niya or hindi niya tutuparin ang kanyang pangako kay Kristo na maging forever virgin. No? At sa puntong yon, kinumpronta ng pare, no, Saint Jerebrand, ang kanyang ama. Pinagalitan niya, pinagsabihan niya na hindi ito makatarungan. Dahil doon, galit na galit si King Daemon at inutusan niyang pugutan ng ulo ang pare. At kaagad-agad, pinugutan ng ulo si Saint Jerebrand. Pagkatapos niyang namatay si Saint Jerebrand, hinarap na naman niya si Saint Dipna at nag-offer ulit ng kayamanan, nagmamakaawa siya na maging kanyang asawa. Again, tumanggi ulit si Saint Dipna. No? Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga kawal na patayin si Saint Dipna. Pero hindi kaya ng mga kawal na patayin ang kanilang prinsesa. Kaya dahil doon, buong galit siyang tumayo at tinagpas ang ulo ng kanyang anak sa sarili niyang sandata. At kaagad natumba ang si Saint Dipna sa kanyang paanan. 15 years old lang si Saint Dipna nung siya ay namatay sa taong 650 AD. No? Now, nung umalis na ang kanyang ama, kinuha ng mga tao doon sa Gil ang katawan ng pare at ni Saint Dipna at dahil napamahal na sa kanila si Saint Dipna kasi siya ang nag-alaga sa kanila na tumulong sa mga mahirap at may sakit doon. Nilibing nila si Saint Dipna sa isang kuweba. No? After several years, no, may mga nasiraan ng bait na pumupunta doon sa lugar kung sa malapit kung saan nilibing si Saint Dipna at magpapahinga. Bigla na lang nataka sila, pagising, naging maayos na hindi na nawala na yung nawala na, nagamot na ang kanyang sakit sa kaisipan. So doon na nagsimula na pumupunta ang mga tao na may problema sa kaisipan at magaling, na napapagaling. So sa year 1349, nagpagawa doon ng simbahan para in honor to Saint Dipna. Tapos yung mga bumibisita sa simbahan yon, maraming report ng mga miracles, healings, lalo na sa mga sakit sa pag-iisip. No? Maraming nagagamot. She was canonized, no, to become a saint in 1247. Kasabay niyang na-canonize si Father Jerebrand, yung pare niyang kasama na pinugutan. So, ang kanilang feast day is May 15. No? So, ang maraming prayer for Saint Dipna. Pero ito isang prayer na napaka-ikli at madaling i-memorize ang napili ko dito. So, let us pray this. No? O Saint Dipna, patroness of nervous and mental illness, grant that through your intercession, I may be pure in mind and soul. So, hindi lang para to sa intercession para sa sakit mo, kung ikaw ay may depression or anxiety. Pwede rin sa mga kasama niyo sa bahay, relatives o kaibigan na may problema sa pag-iisip at gusto niyo tulungan, pwede kayong dumulog kay Saint Dipna. Ha? Saint Dipna,
pray for us. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye.